From this to this. Opo, pinatanggal ko yung pintuan namin. Dagdag gastos na naman nga yung gagawin ko. Nung house blessing pa dapat ito mapapalitan pero na-delay. Pero tignan nyo naman ang ganda ng pinagawa nating pintuan. Kaya naman masasabi kong worth it naman yung paghihintay. Literal na magmumukhang yayamanin na naman yung pintuan natin. Siguro tuyo at itlog muna yung kakainin natin araw-araw. At eto nga, sa sofa na ako nakatulog. Kasi naman 2 oras lang yung tulog ko, baka hindi ako magising sa alarm ko. Nakakaya naman kasi kung paggising ko ay nandyan na yung mga bisita ko. So ayan guys, papalitan na natin yung main door natin. Sakto nakita ko si Papa nag-exercise. Opo, araw-araw niyang ginagawa yan. Simula kasi nung na-stroke si Papa, naging strict siya sa diet niya. Kumbaga mas naging healthy talaga siya ngayon. Kaya kayo tigil-tigilan niyo na yung paninigarilyo at saka pag-inom ng alak. Kung ayaw niyo mapaaga yung buhay niyo, at eto nga, tinatanggal na namin yung mga furniture sa sala. Alam niyo naman, sa sobrang puti ng sofa namin, anytime pwedeng madumihan. Hay nako, antok na antok talaga ako dito. Parang nangangailangan yata ako ng 3 kape. Ganito pa nga lang yung ginagawa ko, pagod na ako. Pwede kasing maalikabukan yung mga gamit, kaya kailangan matanggal sila. Lalo pa naman kami, sobrang arte talaga namin sa bahay. Ayaw namin ng madumi, maalikabok. Bigla tuloy nag-flashback sa akin nung panahon na wala pa kaming furniture. Yung dating natutulog lang kami sa sahig, ngayon meron na tayong sofa. Kinover ko na nga sila ng kumot para siguradong hindi maalikabukan. Medyo late na nga ako, baka hindi na ako maliligo. Siguro babawian na lang natin ang hilamos at makeup. Oh, Pak, aminin nyo, hindi halatang hindi naligo. Alam nyo naman ako, hindi talaga ako makakalabas ng hindi nag-aayos. Natatakot kasi ako, baka sabihin ng busita, iba yung itsura ko sa personal. Pero lagi nilang tinatanong sa akin, bakit ang liit ko daw sa personal? Sabi ko sa kanila, nadadala sa engage. Pero siguro kapag nakita nyo ako, sabihin nyo naman, mas maganda ako sa personal. At para matuwa-tuwa naman ako, at eto na nga yung pinagawa kong pintuan. Grabe, mas maganda pala siya ng actual. Halos magdadalawang buwan din to ginagawa, kaya natagalan. Ang sabi ko, kahit hindi nila minamadali, basta maganda yung quality. Pero sa nakikita ko, mukhang matibay talaga siya. Pagkatapos nga namin, meron ako nakita nagtataho. Sa subdivision kasi namin, walang dumadaan na ganito. Namiss ko tuloy yung dating bahay namin. In fairness, masarap talaga ang taho sa umaga. Pagdating nga namin sa bahay, nandito na agad yung mga bisita ko. Akala ko nung una, isasalpak na lang talaga yung pintuan. Pero nabigla ko, maproseso din pala to. Akala ko pagkatapos nito, makakagala pa ako, pero parang negative. Siguro i-disregard ko muna yung kasiyahan ko, no? Sigurado marami magtatanong na naman kung bakit papalitan ko yung pintuan namin. Sa totoo lang, matagal na rin tong pintuan, kaya naisip ko ng palitan. Kumbaga, mas magiging matibay yung pinagawa ko. At saka eto din kasi yung pinapangarap ko ng pintuan, kaya hindi na ako nagdalawang isip. Pero totoo yun, yung maliit lang yung pinapagawa mo, habang tumatagal, dumadami na. Kung sino ang may gusto netong pintuan, pinamimigay ko na. At eto nga, wala na tayong pintuan, kaya wala na tong urungan. Kung mapapansin nyo, nagbubutas sila dito sa taas. Nakita ko rin yung pangsukat nila, napaka-high-tech na rin. Pivot mechanism pala yung tawag dito. Kung mapapansin nyo, yung dating pintuan natin, merong hinges sa gilid. Kumbaga, paloob mo lang siya nabubuksan. Pero etong pintuan na napili ko, kahit paloob at palabas, pwede mong mabuksan. Literal na pang-sosyali na yung pintuan natin. Hindi ko na nga maintindihan kung ano ba yung ginagawa nila. Pero sa nakikita ko, nagpuputol sila ng wood para sa magiging hamba natin. Sinuggest ko din na wag nang patanggal yung hamba ko kasi baka maapektuhan yung tiles. Alam niyo naman nung renovation na paggastos tayo sa tiles. Naku, kung alam niyo lang, nangangati na yung kamay ko kasi gusto ko talagang tumulong. Medyo delikado daw kung itatry ko daw to. Kaya wala akong choice kundi manonood lang, no? Parang na-excite tuloy ako sa magiging itsura ng pintuan. Aminin niyo, pagpasok ng bahay, pintuan agad yung makikita. Kaya sa mga buwisita ko dyan, paki-compliment naman yung pintuan. At finally, natapos na rin to. Ngayon, iba-varnish naman yung door natin. Nasa 60 kilos din pala yung bigat nito. Kaya talagang hindi pwedeng isang tao lang yung nagbubuhay. Sa Gonzales Furniture pala ako nagpagawa ng pintuan. Napapabudol nga ako kasi parang gusto ko lahat palitan yung pintuan namin. Sigurado ko, kotongin na talaga ako ng bunso namin, no? At eto nga, unti-unti nang natatapos yung hamba natin. At sakto, dumating na yung in-order ko na pagkain. Masyado kasi sinisipagan nila kuya, kaya deserve nilang kumain. Pang merienda na nga to kasi kumain na sila ng tanghalian. Kaya bumili na lang ako ng palabok, siopaw, pati na rin donut. Alam niyo naman, ayaw ko nagugutom yung mga nagtatrabaho dito. Kaya sabi ko kay Bunso, panguhan niya na ako para makapag-sharon na ako.
ko. At least ganado sila kapag magtatrabaho na uli. Ngayon naman, nagbubutas na sila sa taas. Grabe, unti-unti ko nang nai-imagine yung pintuan. Sabi ko, ingatan nila yung pintuan ko kasi mahal yan. At eto nga, ini-install na nila yung pintuan. Pero bigla ako nalungkot kasi hindi pala siya kasya. Ramdam ko talagang hindi sila matatapos ngayong araw na to. Ayun lang. Bye!